po. So ito, mga kababayan, ang ating umpisahan na pag-uusapan. So ngayon mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan ay patungkol po ito, mga kababayan, dito kay Ramil Madriaga, no, na kinasuhan ng panibagong kaso. Actually mga kababayan, may purpose po yung pag-file ng kaso ni Sarah. Talagang tatadtarin nila ng kaso si Ramil. Oo, ramdam nyo yan mga kababayan, no? Alam nyo yan mga kababayan. Ito ha, i-search ko lang po mga kababayan kung bakit tinatadtad ni Sara Duterte ng kaso si Ramil Madriaga. Ito po ha, ipapanood ko po sa inyo at ito mga kababayan, ipapanood ko sa inyo tsaka pakinggan po natin. No, eto mga kababayan, mega love shoutout sa inyong lahat at panoorin natin. No, kung bakit kinasuhan na naman ni Sarah si Ramil. I-explain ko sa inyo pagkatapos ninyong panoorin. Ito po, mga kababayan. Panoorin po natin. The lawyers of Vice President Sara Duterte are holding a press conference regarding the perjury complaints they filed against her alleged bagman and longtime aide Ramil Madriaga. Madriaga had claimed in sworn affidavits that VP Sara's campaign was funded by drug lords and illegal pogo operations. Let's get Ched Gatchalian for more on this story. Ched. Vice President Duterte's camp will file a motion to consolidate the first and second perjury complaint that they filed against self-confessed bagman Ramil Madriaga. Attorney Paulo Panelo, counsel of VP Sara, said Madriaga's statements in his supplemental affidavit back in April 2026 allegedly prove that he did perjure his statements. Among the faulty statements Panelo cited were that when Madriaga claimed late and former Congressman Roy Logolas endorsed him to former President Rodrigo Duterte, saying Goles was a supporter of FPRRD. Panelo said Goles actually supported Senator Grace Poe in 2016 presidential elections. Mga kababayan, English, mahirap intindihin ng mga DDS. So ito, Tagalog. Kampante ang kampo ni VP Sara sa mga reklamong perjury na isinampa nila laban kay self-confessed bagman Ramil Madriaga. Handa rin daw ang depensa mismo na ipresenta si Madriaga sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Na ganitong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosecution laban kay VP Sara. Malicious, baseless, and desperate witness. Yan ang maanghang na pahayag ng abogado ni VP Sara laban sa nagpakilalang bagman nitong si Ramil Madriaga. Plano raw ng kampo ng bisa na maghain ng motion for consolidation para sa dalawang perjury complaints sa isnampa nila laban kay Madriaga. Sabi ni Attorney Paulo Panelo, ipapakita ng pangalawang reklamo na tulad ni Madriaga, wala rin anyang basehan ng mga nasa likod ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. We don't know for sure if Ramil Madriaga will still be presented as a witness of the prosecution. There are rumblings na the prosecution has realized masasabugan lang sila ng sarili nilang witness kapag present nila itong si Ramil Madriaga. Naglabas din si Panelo ng umano'y mga resibo para pasinungalingan ng supplemental affidavit ni Madriaga nitong April 2026. Kabilang dyan ang isang certification mula sa LGU ng Lubao, Pampanga na nagsasabing wala raw shopping mall sa kanilang lugar. Sabi ni Panelo, taliwas ito sa pahayag ni Madriaga na inutusan umano siya ni FPRRD na kumuha ng 100 million pesos sa isang bangko sa mall sa Lubao. Pineke rin umano ni Madriaga ang ipinakita nitong manager's check mula sa Land Bank. Ang sabi, wala daw mall ang Lubao, Pampanga. Sige, i-search natin. Search natin ha. Meron bang mall? Meron bang mall sa Lubao, Pampanga? Sige nga. Lubao, Pampanga Mall. Sige nga. So ito, mga kababayan. Ito, nakalagay ha, wala daw mall sa Lubao, Pampanga na kung saan si Ramil Madriaga nag-withdraw ng 100 million. So, based sa aking research, meron pong SM, Robinsons at Ayala. So, napaka-imposible naman na sa Lubao, Pampanga ay walang mall. Basahin ko lang.
there are no major large-scale commercial shopping such as SM Robinson or Ayala located directly within municipality of Lubao, Pampanga. For major shopping needs, resident of Lubao typically travel commercial center neighboring town cities, Guagua and City of San Fernando. So ngayon mga kababayan, kung ibibase po natin, no, ang lugar, ang Guagua, Lubao at San Fernando ay ilang minuto lang po yan magkadikit. So ngayon, kung nasabi man ni Ramil Madriaga na sa Lubao siya nag-withdraw, mga kababayan, maliliit, ilang minuto lang po yan. Walang mall sa Lubao. Pero kung biyahiin mo, hindi ka man aabot sang oras papunta ng San Fernando eh. Hindi ka rin po pwedeng aabot ng 5 oras papunta ng Guagua. Sa totoo lang mga kababayan, walang mall sa Lubao, pero may mall malapit sa Lubao. Ganun po yun. At saka mga kababayan, hindi naman po si Ramil Madriaga, taga Pampanga, na malaman niya kung anong lugar na yun. Take note mga kababayan, kahit ako, nakatira ako ng Santa Mesa. Remember, ang SM Santa Mesa, nakalagay SM Santa Mesa, pero covered siya ng Quezon City. Example ko lang yan, mga kababayan. SM Santa Mesa Center Point. Nakalagay siya SM Santa Mesa, pero Quezon City siya. 'Di ba? Yan ang malaking katanungan. Pwede mong sabihin, wala ngang mall doon. Pero mga kababayan, nakakapagtaka nga SM Santa Mesa ang pangalan. Pero ang lugar niya is part siya ng Quezon City. 'Di ba? Kasi bakit? Ang SM Santa Mesa, hindi na po siya parte ng Santa Mesa, nor hindi din siya parte ng San Juan. Bakit? Kasi po yung boundary ng Santa Mesa at ang Quezon City ay diyan po sa may Sogo, nakatabi ng SM Santa Mesa. Klaro, di ba? Kaya ganyan po mga kababayan. Walang mall sa Lubao, pero merong sa San Fernando, merong sa Guagua. Hindi naman naabot ng 5 oras ang biyahiin mo San Fernando, Lubao at Guagua eh. Bakit? Gaano ba kalayo ang San Fernando at Lubao? Gaano ba kalayo ang Guagua at San Fernando? 'Di ba? Ganun 'yun. Hindi naman taga doon kasi si Ramil Madriaga. Kaya ang akala niya baka sa Lubao lang din 'yun kasi kalapit lang 'yan eh. Hindi nga siguro abot 10 minutes, 20 minutes yung biyahe mo eh. From Lubao to San Fernando. Hindi aabot siya ng ilang minuto lang 'yan, Diyos mio Marimar. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ang rason po dyan kung bakit tinadtad nila ng perjury si Ramil Madriaga dahil mga kababayan, inamin kasi ni Gina Acosta na inabot niya kay La Checa ang pera. Ngayon mga kababayan, masunod na yan eh. Masunod na kasi yung pattern. Kasi noong sinabi ni Ramil, no, at sinabi ni Gina Acosta na nag-withdraw siya ng pera sa Land Bank at yung manager mismo ng Land Bank ang nagsabi, walang security guard na tumulong. Pangalawa, ang bag na nilagyan ay hindi 4 kundi 2 mahaba lang. Take note iba ang statement ni Gina Acosta, iba ang statement ng General Manager ng Land Bank, no, sa may Pasig. Yun po yun mga kababayan. Kaya sa mga hindi nakakaalam, ganito po kasi. Kaya tinatadtad nila ngayon, no, na pangalawang perjury na yan na kaso para hindi magiging state witness si Ramil Madriaga sa kaso dyan sa confidential fund at hindi mabukalkal itong mga pinapahatid ni Digong na confidential ni Digong na ipinamigay niya sa mga ganito, sa mga ganyan. Mga kababayan. Kasi once na makalkal itong utos ni Digong, makalkal din yung utos ni Sara. Kasi sa totoo lang mga kababayan, bago kasi si Ramil napunta sa kamay ni Sara, ay dati siya sa kamay ni Digong. Kung ang trabaho ni Ramil ay tagahatid ng mga pera mula sa confidential fund, naging trabaho din ni Ramil kay Digong yan. Mabubusisi mabubuksan isa-isa yan. Ngayon, kapag ka maraming kaso, hindi ka po pwede maging state witness. Bakit? In-explain na yan, mga kababayan, ni Jinky Luistro. Pwede kang maging state witness kung naalala ninyo.
no, pinipilit ni Rodante Marcoleta na gawing state witness ang dalawang mag-asawang Diskaya. No? So ngayon mga kababayan, hindi po sila po pwede maging state witness. Una, may mga kaso sila. Pwede kang maging state witness kung wala kang kaso, walang nagkaso sa'yo at wala kang record or atraso sa korte. Mga kababayan. So ang ginawa ni Sara, tinadtad ng kaso si Ramil. Bakit? Once na may nag-complain sa'yo, once na may nagkaso sa'yo, hindi ka magiging state witness. Ito, mga kababayan. Yan ang ginawa ni Sara ngayon. Binusalan ni Sara si Ramil. Kasi bakit? Natatakot na kasi siya. Mabubukalkal kasi, mga kababayan. Ito po yun, no? Luistro. Ayan. In-explain ni Luistro yan. To Diskaya. So mga kababayan, state witness. In-explain na ni Luistro yan, mga kababayan. Diba? Ang maging star witness. Chair, if I'm... Ayan, ito, may nag-comment. Ayan. Sabi ni Arthur Carillo, Kent, Lubao to Guagua, maybe 10 or 15 minutes. Tapos Guagua to San Fernando, 20 to 25 minutes, ganyan, Kent. O diba? Kaya nga, kung nag-withdraw man si Madriaga, sa lugar na yan, isipin ninyo mga kababayan, sa probinsya, malalaki ang lugar. Hindi siya katulad sa Maynila na every kanto barangay, every eskinita barangay. Sa probinsya kasi, kahit gaano kahaba yan, ang akala siguro ni Ramil, yung Lubao ay part pa niya yung mall at Robinson na yon, yung SM at Robinson na yon. Hindi niya alam na sa San Fernando na pala yon. Tapos yung isa, doon naman yun sa Guagua. So ganun po yun mga kababayan. Kaya ang akala ni Ramil, ay party pa ng Lubao yun. Kasi syempre pag tumawag, Ramil, ako, utosan kita. Mag-withdraw ka na 100 million dyan, kaya nasa Pampanga ka naman, mag-withdraw ka na lang dyan. Sabi ni Digong, sabi naman ni Ramil, MC, pasensya na, MC, kasi wala akong makita dito. Saan ka ba ngayon? Nasa Lubao. May mall dyan sa Lubao. Abante ka lang, dandahan ka, abante dyan. Makita ka ng mall dyan, hanap ka mall dyan. May imposible, walang SM dyan, walang Robinson dyan, walang mga mall dyan. Diretso mo lang. Ganun yan, mga kababayan. Si Digong pa ba? Loso. So ngayon mga kababayan, ito po ang rason kung bakit tinadtad ni Sara ng kaso si Ramil Madriaga para hindi magiging state witness. Diba, Axel Shimen? Ganito po, pakinggan nyo ha. Kasi noong nakaraang mga 4 na buwang nakalipas, pinilit ni Marcoleta na gawing state witness si Curly Diskaya sa flood control. So ngayon, question ni Jinky Luistro, bakit ka at bakit mo pagpilitan maging state witness at sinong nagsabi sa'yo? Kasi bago ka maging state witness, ganito po siya. Ito pakinggan nyo mga kababayan. If I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. Ayan. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Who give you the idea about state witness? Kasi gusto nga ni Curly Diskaya na maging state witness. Sabi ni Marcoleta yan. Ngayon, in-explain ni Jinky Luistro, bago ka maging state witness, ito yan. Step 1, 2, 3, 4, 5. Pakinggan ninyo ha. Bali, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Yan. Ang presidente po at saka yung Senate po. I don't think so, Mr. DOJ po. Diskaya. Becoming a state witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider.
if I may share this to the public Ayan. under the rules of court. Ayan. To Pakinggan become natin. a state witness, number one, the testimony must be there must be an absolute necessity Tama. for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yun po yun ang mga rules or mga alituntunin or mga requirements. So ngayon si Ramil Madriaga pwede ba maging state witness? Pwede po, depende po yan sa desisyon ng Korte Suprema. Una, si Ramil Madriaga hindi pa po siya convicted kasi under processing pa yung kaso niya. Pangalawa, si Ramil Madriaga ba ay guilty? Hindi rin. Bakit? Umiyak na nga siya kasi naaawa siya. Pangatlo, si Ramil Madriaga ba ay corroborated? Hindi rin. Di ba? O kasi bakit? Sino mag-corroborate niya? Inaaway nga siya. Itinatanggi nga siya. O. So ngayon mga kababayan, sa madaling salita, pasok sana si Ramil Madriaga bilang state witness kung sakali man na ma-convict si Sara. Ang problema lang, paano ka maging state witness kung tinadtad ka na nga ng kaso? 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, kaya ginanyan nila para syempre pag marami ka ng kaso, tinatadtad ka na ng kaso kasi actually yung kasong kidnapping ni Ramil, hindi pa siya convicted diyan eh. Under process pa yan, na under investigation pa yan. Una, nasaan na ba yung nag-file? Di ba wala na dito, nandun na si Harry Roque, nagtago na. Kaya may possibility dyan, mga kababayan, na makalaya si Harry Roque, si Ramil Madriaga, kung uuwi si Harry Roque at harapin ni Harry Roque. Ang problema kasi dyan, mga kababayan, the more na si Harry Roque wala sa Pilipinas, the more na si Ramil mananatili sa loob. Kasi si Harry Roque po ang nag-file niyan. Tapos ang i-final nga dyan yung kidnapping, yung mga may kinidnap daw, sangkot daw sa kidnapping si Ramil. Isamantalang, yun palang unang kinasuhan ni Roque ay yung pinsan. Magka-apelyedo lang kasi si Ramil at saka yung pinsan niya, kaya nadawit si Ramil. 'Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya ngayon, sa totoo lang, mga kababayan, money is power. Licker Steven kay Ma'am Junalyn Yukawa, hello po. Money is power. Ang problema kasi mga kababayan, si Ramil, may pera naman si Ramil. Ang problema lang, mahihirapan si Ramil gumalaw kasi nasa loob siya eh. Si Sara, malayang-malaya. Kaya kahit anong gusto niyang gawin, kaya niyang gawin. Nasa labas siya. Pangalawa, may power siya. Vice President siya. Take note. Ma'am Chloe Nigel, hello po. And kay Richardson Cabanag, hello po. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, binubusalan. Mga kababayan, binubusalan ni Ramil. Mga kababayan, si Ramil, binubusalan ni Sara. Kasi sa totoo lang mga kababayan, the more kasi natatadtarin mo ng kaso yan, the more na mahihina ang kaniyang kapangyarihan. Hihina si Ramil dyan. Una, kasi titignan agad ng korte yan. Mahirap to gawing state witness eh. Bakit? Kasi tinadtad ng kaso eh. 'Di ba? Una, ang mangyari dyan, katulad yan, nirason nila yung Lubao. Wala naman daw mall sa Lubao. Pero kung iisipin mo, ang mall mula Lubao papuntang San Fernando, 5 to 10 minutes lang yan. 10 to 20 minutes papunta naman ng Guagua. Kaya nga ang mangyayari kay Ramil dyan, magiging, sa totoo lang, ano yan eh, ang mangyayari kay Ramil Madriaga kasi dyan, kumbaga, nano siya eh. Alam nyo yung, halimbawa ako, ito example ko na lang sa inyo, halimbawa ako, 5 kami magkakaibigan, tapos may biningbang kami, o may nirip kami. Imbis na yung 2 nanood lang, 3 lang kaming bumingbang, dinadawit namin 2. Bakit? Kasi nasa kagipitan eh.
Ganun yun eh. Once na magipit ka, mandadamay ka na. Yeah? Once na magipit, mangdamay. Ganun talaga mga kababayan. Kaya kawawa nga talaga si Ramil. Binubusalan. Binubusalan ng binubusalan. Kasi nga, kung naalala ninyo mga kababayan, sabi nga ng abogado ni Ramil, inuoperan nga siya ng 1 bilyon. Wag lang magsalita. Ilang beses binalik-balikan. Sabi ko nga, kung ako naman si Ramil, aanhin ko yung 1 bilyon. Kung nasa loob lang din naman ako. 'Di ba? Biruin niyo, operan ka ng 1 bilyon. So, anin ko yung 1 bilyon. Kung ako, i-offer niyo sa akin, palayain niyo ako, hindi ako magsalita. 'Di ba? Hindi ako magsalita, palayain niyo ako dito, tulungan niyo ako makalaya. Yeah? Kasi yung 1 bilyon, aanhin ko yung 1 bilyon na yan. 'Di ba? Aanhin ko yung 1 bilyon. Sige, kung kayo ang nasa katayuan ni Ramil, sige, tanungin ko kayo mga kababayan, aanhin ko yung 1 bilyon. Paano ko mapakinabangan yan? Hindi ko naman yan kayang dalhin dito sa loob ng kulungan. 'Di ba? Kahit sabihin mo 10 billion yan, putang ina, bilyonaryo ka, nakakulong ka naman. Alam niyo, sa totoo lang, once na nasa kaloob ka ng kulungan, hindi mo na maiisip yung pera eh. Ang maiisip mo talaga palagi, lumaya, lumabas, makalabas. Ganun eh. Kasi yung offer na 1 billion na yan, tapos sky is the limit, walang saysay-yan. Oo. Mga kababayan, walang saysay yung bilyon na yan. 'Di ba? Benji Oy, hello po sa iyo diyan, sir, and kay Ma'am Jana Calunya. 'Di ba? Ganun kasimple yan, Ma'am Ashley Kate. Kung kayo, tanungin ko kayo, 'di ba? Uuperan ko kayo ng 1 billion na sa loob kayo ng kulungan. Paano mo ipasok yung 1 billion? Alam nyo ba yung rules ng kulungan? 2,000 pesos lang. Pwede mong ipasok. So, ano mauubos. Kailan ko maubos yung 1 billion? Kung kada bisita mo, 2,000 pesos lang. At take note, napakahigpit pag bumisita ka sa loob, ha. Kailangan bago yung birth certificate ng bibisita. At take note, yung bibisita ay dapat kamag-anak or kakilala nung nakakulong. Kasi hindi basta-bastang makapasok. Na walang makakabili. Kung ako hindi ko ipagpapalit yung 1 billion, ang ipagpapalit ko yung kalayaan. Diyos ko, anin ko yung 1 billion kung nasa loob lang din naman ako. 'Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Kasi, sa totoo lang mga kababayan, kaya binubusalan nila si Ramil, no? Pilit nilang tatadtarin ng kaso yan. Pilit nilang gigipitin. Iipitin nila yan eh. Sa totoo lang, mga kababayan, sa totoo lang, ang ginawa nila kay Ramil ngayon, ginawa nilang sandwich. Iniipit nila si Ramil sa gitna. Bakit? Kasi nung lumabas si Ramil Madriaga sa Senado, lahat ng mga testamento niya doon ay nag-match sa testamento ng naturang tawag dito, Land Bank Manager. Ito mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Land Bank, ito, Manager, wait lang. Ramil testimony. Para malaman ninyo mga kababayan, ito. Tumugma ang ilang bahagi ng testimonya ng prosecution witness sa mga pahayag ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga nung nasa Kamara pa ang impeachment. Ito ay may kinalaman sa milyon-milyong withdrawals ng OVP. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Senado. Isaiah. Yes, Willard, good start nga kung ituring ng House Prosecution Panel ang pagsisimula ng pagtalakay sa impeachment court ng Article 1 o yung kaugnay sa misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nang dahil naman, Willard, nga sa unang testigo na iniharap ngayong araw, may posibilidad na maiharap sa impeachment court ang umunay bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga.
Kasi simula pa lang ng paglilitis, bahagyang naging mainit na ang talakayan sa impeachment court. Makailang beses na winarningan ni Presiding Judge Senator Chis Escudero si House Prosecutor Leila de Lima dahil sa umunoy may konklusyon na siya sa kanyang opening statement kahit wala pang paglilitis. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Objection, Your Honor. Malinaw ito. Objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have Nasaktan kasi sila. Totoo naman talaga sabi ni Leila de Lima. Kung ang isang impeachable official or may ginawang kalapastangan or katiwalian, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang magtagal sa kanyang posisyon? Dapat hindi. So, pero sa totoo lang, bawal po talaga yung ganun, mga kababayan. Kasi nga, kaya nga may hearing eh. Kasi, ang kay De Lima kasi, sa totoo lang, dinirect na niya eh. Matik na diretso eh. Sinabi na niya agad na si Sara tinumbok na niya agad eh. Hindi pa nga tapos yung hearing. Hindi pa nga napatunayan dyan. Ang kay Leila de Lima kasi na diretso ni. Napatunayan ni. Ganun agad eh. Tinumbok niya agad eh. Bawal talaga yon. Kaya tama naman ang ginawa ni Chis. Di ba? My due apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. At sa pagharap ng unang testigo ng prosekusyon sa Article 1 na si dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino, tila may pagkakatugma ang ilan niyang pahayag sa mga sinabi noon ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga noong nasa Kamara pa ang pagdinig sa impeachment. Pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba pakidescribe ninyo? Duffel bag po, large. Duffel bag? Duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Malalaman po ba ninyo kung gaano kalaki po? Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po. Yung itsura lang, kamukha? Wala din po. Wala. So, ibig sabihin, pwede bang di ba? Kita nyo? Yung pag-explain ni Gina Acosta, hindi ganyan na bag. Pahaba siya na bag. So tama nga si Ramil, tama din ang sinabi ng general manager ng Land Bank. Pero ang sabi ni Gina Acosta, 4 daw na bag, hindi po totoo, 2 bag lang po. Tapos ang sabi pa niya, 2 security guard daw ang nagbitbit, hindi daw yung mga kasama niyang backup. Sa katotohanan, ang sabi ng general manager, wala pong tumulong na security guard kasi bawal po sa rules ng mga security na ang mga security ay bibitbit ng bag ng kliyente. Hindi po ganun. Payong pwede. Pero wallet, sombrero, maskin laptop ng kliyente, bawal. Maliban na lang kung bodyguard ka ng kliyente ng bangko or customer ng bangko. Yun po ang katotohanan. Kaya yung sabi ni Gina Acosta, puro kasinungalingan yun. Imbento yun. Merong rule ang mga security guards. Bawal po silang humawak ng anumang gamit. Maskin helmet. Halimbawa, pupunta ka sa loob ng bangko, tapos naka-helmet ka, nakamotor ka. Yung helmet mo, hindi pwedeng hawakan ng security yan. Pwede mong iwan sa upuan. Pag nalaglag yan, kakalabitin ka ng security, sir, nahulog po. Hindi po nila pwedeng kunin yan. Oo, pagbuksan kanila ng ng pinto. Abutan kanila ng upuan, pwede. I-assist kanila sa pagpindot-pindot sa machine, pwede. Pero yung bubuhatin nila yung bag mo, pero yung siya magdala ng bit-bit mo, hindi po ganun yun. Walang ganyan, mga kababayan. Walang ganun na rules. Maliban na lang kung wala kang kamay. Ganun po yun. Continue. mas malaki dito? 3 doble po o 4. Diba? Mas malaki dito? Opo, Madam Chair.
Maging ang isang date ng pag-in-cash ng cheque na nagkakahalaga ng 125 million pesos Mamirian Suzuki, hello po. na lumabas sa pagdinig ngayong araw ay tumugma rin sa sinabi ni Madriaga. The morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa night strip at sa Ombudsman. We read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong. This is wrong Diba? because I personally disposed the money in less than 24 hours. Dahil dito, posibleng ipasabina ng prosekusyon si Madriaga para tumistigo sa issue ng confidential funds. Of course, yes. Kasi yung pagpresenta, hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description nung nilagyan ng pera, yung ano yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng natong cheque na to, may pagkakapare-pareho. I don't think this is a made-up story. So alam nyo na, ang sabi, peke daw yung cheque. Yan tayo eh. Kung peke ang cheque, pwede naman nating i-check sa land bank yan kung peke. Paano ipeke ni Ramil yun? Yeah, kaya alam nyo na, mga kababayan, kaya bubusalan talaga nila si Ramil. Gigipitin nila ng gigipitin si Ramil kasi natatakot sila eh.